Hello guys! Magandang umaga po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po mayroon lang tayong itatopic about sa issue. Kasi napakahirap po yung may mga taong gusto lang puro issue. Masasabi ko nga yung mga dilang matabil ay hindi na tumigil. Alam niyo po mga kapatid, kagigising lang natin ay mayroon tayong may tatawag para lang sa issue. Ngayon po mga kapatid, ito ay ibabahagi ko lang po yung issue na wala nang katigil-tigil na ikaw ay gagawaan ka ng kwento na ikaw naman po ay tinatawagan. Kaya nga po ako ay nagpapasalamat sa aking mga kaibigan, lalong-lalo na kay Joy Castillo dahil ang ganda lagi ng advice niya sa akin na wag ka basta-basta Miss Malu magtitiwala. Yun po ay talaga po ako ay natutuwa dahil may mga ganong kaibigan na nagmamalasakit sa iyo. Alam niyo po mga kapatid, mas gugustuhin ko isa, dalawa, tatlong kaibigan kung totoo lang naman sa iyo, na kung ikaw ay nagkakamali, mayroon sila sa iyong i-advise, hindi yung tatawagan ka, gagawa ng issue, magkukwento ng kung ano-ano, tapos tatanggihan. Iyon ang ayaw na ayaw ko po sa lahat. Mabuti pang wag na lang kayong tatawag sa akin na magkukwento kayo ng kung ano-ano na tapos tatanggihan nyo. At mahirap po yun. Mabuti na lang po ngayon, natuto na po ako na alam ko po sa tao na hindi ko po pwedeng pagkakatiwalaan. Kapag nagkukwento po na yan, kailangan po natin i-record. Isa sa mga natutunan ko kay Ingrata de Ortiz na kailangan mag-record ka para mayroong kalaging ebidensya. Kung lalong-lalo na po, kung tayo ay bibigyan ng issue. Ako po, depende po sa tao na pagkakatiwalaan ko, na pwede ko pong i-record. Ngayon, natuto po ako. Dati, sabi ko, mga record na yan, wala namang kwenta yan. Sabi ko, dahil nagtitiwala tayo sa tao. Pero ngayon po, na-realize ko po, yung mga sinabi sa akin noon, ni Ingrata, sa payo niya sa akin noon, na kailangan tayo po ay mayroon laging ebidensya. Totoo po yun. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, pag hindi ko po yung tao na po yun, kahit naging kaibigan natin at tatawagan tayo na may sasabihin, lagi po yan naka-record na, para po tayo may ebidensya, ayaw ko sa lahat yung makikipagtatawag ka, lalong-lalo ng umagang-umaga, na pagising mo, puro issue, ayan po ay rini-record ko na po, Kaya, sa totoo lang, ako ay laging nag-iingat na ngayon dahil sa totoo talaga ayaw ko ng issue na ikaw makikipagkaibigan ka lang sa akin dahil sa sa issue. Kung ang totoong kaibigan, panindigan mo yung sinabi mo para walang gulo, di ba po? Dahil ako yung taong hindi matabil na kabila-kabilaan ay ipagkakalulo kita, hindi. Dahil ako sa mga kaibigan ko, depende kung kaibigan kita. Diba? Ganun lang po. Kahit yung kaaway ng kaibigan ko, never ko yung pangingimasukan. Diba po? Dito kasi sa social media, magsasalita ka, itatanggi mo. Dahil alam mo ko, dito, for content lang. Pero ako po, kung tutusin, ayaw ko po kayong i-content, lalong-lalo na po dahil sa social media to, nakakahiya. Pero kung kayo po ay hahamunin nyo ako at gagawaan nyo ako ng kwento, at bakit hindi? 'Di ba? Sasagot ako na may ebidensya, 'di ba po? Kasi mahirap po yung puro kayo tanggi, tapos ginagawa nyo, 'di ba? Kaya sa totoo lang, sasabihin na kaaway ko, wala akong kaaway po. Basta wag nyo po akong pakikialaman, hindi ko kayo pakikialaman. At kung lalong-lalo na, kung may mga ibabato rin ako sa inyo. Di ba? Kung mga gawa-gawa lang ng issue na wala kayong ebidensya, mabuti manahimik na lang tayo dahil para hindi na po lumaki pa kung anong gulo. Di ba? Kung ako man po ay lumabas, yun po ay desisyon ko. Di ba? At tayo po, lahat mayroon tayong karapatan
sa buhay natin. Dahil tayo po ang nakakaalam kung ano po yung gusto natin, kung saan tayo masaya. Yun lang po ang masasabi ko. Wag na tayong gumawa pa na kung anong isyo dahil total hindi ko kayo pakikialaman. Basta wag nyo akong pakikialaman. Alam ko lang po kung sino ang taong siguro po abang buhay ko na pong kasusuklaman. Ano? Ang pagpapatawad po ay madali lang. Pero kapag yung nasaktan ka ng tudong-tudo, ay iyan po ay mahirap po iyan talagang kalimutan. Na hanggat nabubuhay ka siguro, hindi po na yan makakalimutan. Diba? Kaya sana po ay matuto tayo. Ilagay natin sa lugar. Kung tayo po ay tatawag ka sa akin, sana maging totoo ka. Dahil tatanggapin kita. Pero kung magtatanggi ka pa na ikaw pa ang magmamalaki, ayaw ko po nang makipag-usap sa iyo. Yun lang ang pararating ko sa iyo. Na wag mo akong tatawagan na oras ng gabi o umaga, nakagigising ko pa lang, hindi maganda. At kung ano pa ang sasabihin mo sa akin, I'm very sorry. Ayaw ko na po. Hindi ako interesado sa kung ano mang problema mo. Ang iwasan mo na lang yung magsalita, magtanggi sa mga sinasabi mo. Kasi yan din ang magpapahamak sa iyo. Ano? At nalaman mo na lang na may kausap ako sa kabila na telepono, ay salita ka pa ng salita. Mabuti na lang nga itinigil ko. Hindi. Di ba? Mahirap yung ikaw ay magsasalita ng magsasalita na walang ebidensya. Di ba? Kung ikaw ay gusto mong kumampi dyan sa kinasusuklaman ko, ay go. Wala ako, basta wag nyo akong pakikialaman. Di ba? Hindi ako sa iyo tumawag, hindi ako sa iyo nagmamakaawa. No. Dahil alam ko na ang pangyayari. Kapag may lamat na ang isang bagay, never na po yan mabubuo. Lagi na po yan, mayroong na pong agwat. Na kahit kailan hindi na natin po mabubuo kapag may lamat ba. Maski anong gawin natin. Ganun po. Sana mag-iingat ka kung mapapanood mo tong video dahil napakahirap ang may issue. Dahil ako, ayaw ko ng agrumento na walang kabuluhan. Di ba? Kung nasabi mo yun, aminin mo, yes, nasabi ko yun. Dahil nagagalit ako, dahil linuko mo ako. Ganun ang isang tao, manindigan sa katotohanan. Hindi yung tatanggihan mo dahil pupunta ka dyan sa birthday yan, mapapahiya ka, natatakot ka. Kung totoo yung mga sinabi mo, panindigan mo para walang issue. Di ba? Sinabi na kita, bakit hindi mo tinawagan? Sabi mo, hindi ka sinasagot. Eh di sana hindi mo ginawa. Maging ka mapagmatsyag sa kapaligiran mo. Kung tayo po ay inuuto na, o kung tayo po ay talagang mayroon ng hindi maganda, dapat yun. Kung gusto mo lang talagang maging magpasikat o mag-sponsor doon sa tao dahil mahal mo, eh di sana, naghintay ka na lang na nanakausap mo yung talagang totoo, hindi po dyan ipadadaan mo kung kani-kanino, diba? Kasi doon pa lang magiging lesson na rin sa atin. Ako talaga ang laking nangyari sa akin, namulat ang mga mata ko sa katotohanan. Dahil sasabihin natin na, ay ito ay ganyan, mahirap tayo mismo. Matagal na namulat ako, kaya lang siyempre ang pakikisama ay pakikisama. Diba? Yung respeto. Pero kung ikaw nagbibigay ka ng respeto, tapos ikaw ay hindi ka rinirespeto, para ano? Ipagpilitan mo ang sarili mo kung walang respeto sa'yo. Ang tao. Katangahan na lang yun, na lagi kang mananatili. Kung wala kang respeto, na nakukuha, kapwa mo, reaktor, kunwari kaibigan mo, nagbabalat kayong kaibigan mo, doon ka naman pala tinatrader sa likod mo. Ano doon ang matutuwa ka ba? Diba?
Kaya tayo kailangan natin umiwas sa issue. Ang issue kasi, puro issue nakaka-rindi rin. Na itatapik natin, content natin, puro pakikipag-away, puro issue. Natutuwa po ba kayo niyan? Maligaya po ba ang kalooban nyo? Napakatapos ninyong kumuda, makipaglabanan, makipagmurahan dyan sa camera. Pagkatapos nyo, tatawanan nyo lang? No? Hindi maganda po yun sa sarili natin at sa itaas. Nasa charity tayo. Ano ba? Ang charity ba? Pakikipag-away? Puro issue? Hindi Ang charity, gumawa ka lang ng puro kabutihan sa kapwa. Hindi puro issue. Kung sumundot man ang issue sa iyo, doon ka doon mo sagutin. Di ba? Wala nang tayong magagawa. Iyon po ang nangyayari sa mundong natin. Na kailangan, dito sa social media, kailangan po yung mga nanonood may natututunan. Hindi po yung natututo din silang mambalahura sa mga comment section. Dahil yun po ang nakikita nila sa atin. Di ba? Kaya kung gusto nyong respetuhin at maganda ang image nyo, ipakita nyo ang kabutihan bilang isang charity. Yun po ang gusto kong iparating. At kung tatawagan nyo lang ako dahil sa issue, I'm sorry, hindi ako interesado sa mga issue-issue nyo. No? At ayaw ko na pong makigulo pa sa inyo. At sana, mapanood mo to, at matauhan ka na rin, at nasasabi mong tama yung desisyon ko, dahil ikaw mismo din na nagkukwento nang hindi na rin sang-ayon sa'yo. Ayan lang mga kapatid, hanggang dito na lang mga kapatid. At ito po ay isa lang panawagan doon sa taong gusto gumawa ng issue. Ano po? At tayo po ay kung sisikat man dito sa social media, yung may mapupulot ng aral ang ating mga kaibigan, mga viewers na nagmamahal sa atin. Thank you so much po sa inyong lahat. Shout out Joy Castillo at Daidilio. Shout out po sa inyo sa inyong mga payo sa akin. Ako po ay natutuwa dahil nandiyan kayo na hindi nyo po ako iniiwan. Patma Mix Vlog. Shout out po, pakasuportahan po natin. Dahil po siya po ay may channel at ako po ay nagpapasalamat sa mga taong concern sa akin na nakikita ko naman po yung pagiging concern nila sa akin. Ayan. At salamat din po kisang Kailons na napakaganda yung reaction niya na talagang alam ko na nagmamalasakit kayo at alam niyo kung ano ang pinagdadaanan ko. Sa iyo, Sis Bupil, Sisi, thank you so much. Kay Marilyn Chang, thank you so much din kaya dahil nalaman ko rin ang buong katotohanan. At yun ay hindi ko masasabing sinungaling dahil mayroon pong mga screenshot akong nakikita. Ano po? Thank you so much po at sana po ay tigilan na natin ang puro issue dahil hindi po talaga makakabuti sa ating health. No? Marami na pong nangyayari sa ating bansa. Kailangan po natin ay maging mainahon para po ay makapag-isip tayo ng mabuti. Yan lang po. Thank you so much. Bye-bye. Suportahan na lang natin ang Rochelle community at lalong-lalo Lucky Langga, kay Rochelle Morales at kay Ruel of Malalag. Thank you so much. At kay Daddy Frankie po. Ayan, suportahan natin po si Daddy Frankie sa FB at sa kanyang YouTube channel. Ayan, maraming pong salamat kay Boy Paul Ball Petman. Kay ano ba yun, be? Kay BPM at kay Gilay. Thank you so much at sa mga kasamahan ko na ngayon sa naging reactor ni Daddy D. Ay marami pong salamat Daddy D. Daddy Frankie. Ang dami na ko nang nasabing mali. Bye-bye po at ako po ay saludo ako sa inyo na mga mabubuti po na yung hangad lang po talaga yung nakakatulong. Yung charity lang po na totoong charity na wala pong issue. Ano po, na hindi naman tayo ang charity po talaga ay charity lang
Kapag tulong lang, kung may itutulong, kung wala, wag po natin. At wag tayo po doon, nagagawa tayo ng issue para lang po panuorin tayo. Hindi po maganda ang puro issue. Kung lalo na po kung charity po ang ating title. Ano po? Maraming salamat po. Bye-bye. We love you.